hindi ka nakakalimot, bago matulog, kailangan mong mag-pray na pasalamat sa maghapong biyaya at buhay at kalakasang pinagkaloob sa atin. Tapos pagising mo, salamat po Diyos at naimulat mo pa ang aming mga mata sa umagang. Yes. Hindi pwedeng mawala yung gano'n. Hindi pwedeng. Disclaimer. This podcast features personal experiences, opinions, and knowledge shared by the musician. All views expressed are solely their own and do not represent the views of any organizations, brands, or individuals mentioned. The content is for educational, entertainment, and informational purposes only and should not be taken as professional advice, official guidance, or as substitute for formal training. Results and experiences may vary for each person. No part of this video may be copied, reproduced, or used without prior written permission. Good day po ulit mga kamosiko. Welcome again sa aking munting channel, Brian the Sax. And don't forget to like, subscribe. Pakishare na rin po sa ating mga kapwa kamosiko para makita nila itong project rising natin. And please, paklik na rin yung notification bell para updated po kayo sa lahat ng videos na upload ko. Guys, papalo na rin ang ating FB page. Kaya right now, yung TikTok, naumpisahan ko na po. Yung mga tugtog nila, doon ko nilalagay para nakasegregate. And yun lang po. And shoutout po muna tayo sa mga nag-comment last time. Shoutout kay The Big Bang. Sabi niya, nice. Ganda brother. Tuloy-tuloy lang, Brad. Sabi ito, makikikamosiko na rin ako. Very encouraging. Well done, said Kagawad. Yun. And shoutout kay Wendell B. Sabi niya, laban lang mga kamosiko. Shoutout kay Penny Lane. Nice, Penny Lane. Beatles to. Wow, correct ka dyan. Hindi lang basta na-earn ng respect. You have to work for it with the right attitude. Yun. And welcome shoutout kay Trombone lang sa Kalam. Sabi naman niya, nakaka-inspired naman. Very nice. Kamosiko, Kagawad Eric. Yun, salamat sa mga kamosiko na nagko-comment. Guys, comment din kayo. Yung mga kung ano nasa puso nyo, ilagay nyo. Okay, para ma-shoutout natin. Para marami tayong ma-shoutout. And then, para yung iba rin na makita nila yung yung feeling na nakaka-proud ng pagiging isang musikero. Ngayon yun lang. Proceed na tayo. Ha? Guys, alam nyo mga kamusiko, ang makakapanayan po natin ngayong araw na to, grabe, isa po sa haligi ng musika dito sa bayan ng Cardona. Alam nyo, alam po, sa pagkakaalam po sa mga pagtanong-tanong ko, bata pa lang to, nagbiyahe na to, grabe. Halos yung buong Asia na nalibot na nito, name it. Hong Kong, Singapore, Japan, Europe, buong Europe. ano pa ba, Thailand, and basta buong Asia, China. After niya malibot yung Asia, nagbarko naman to. European cruise. Kaya grabe po. Siguro, hindi ko na mapatagalin yung... actually, nagano'n pala to. Sa Pilipinas, nag-RPB rin, Rizal Provincial Band, saka nag-Antipolo City Band, panahon ni Sir Maestro Kaemeng. At nung sa RPB, panahon ni Catino, Cristino Mendoza. Yun. And alam ko, marami pa itong iba kaya siguro, hindi natin patagalin, siya napagkantohin natin. Ginarangal ko at ni isang privilege na ipakilala sa inyo. Ang isa sa mga musikero na nirespeto ng kapwa nating mga musician dito sa bahay ng Cardona Rizal. Sir Jesse Esguera. Sir. Hello po, sir. Okay. Salamat ng marami. Sabi nila, bata pa raw nagbiyahe na kayo. Ilang taon po ba kayo nagbiyahe? 1972. 1972. Grabe. Ano po yung
Mga ilang taon po kayo niyan? Sir Jess? Siguro nasa 18 yata ako nito para Grabe, 18 years old. 18 no. No. Ano pong unang bansa yung napuntahan? Una ako'y nag-Japan. Biyahe ko ng Japan. Kung saan sa Japan. Tapos, 1980, diretso kami ng Korea. Ba? Wala ko yan sa Pilipinas. Diretso yun. Hindi, galing Japan, diretso kami ng Korea. Tapos, yun na, pagdating namin sa Korea, nakilala kami nung isang promoter. Pilipino. Sabi niya, ito yung Willie Spirit Band. Sabi niya ganun. Sige, pasok. Fill up kami ng, at tinanggap ka. Binigyan kagad kami ng trabaho. Saan po yung yung sa ibang bansa po ba yun? Kasi di ba, alam ko yung grupo nyo nakaka-alternate minsan ng guys, yung mga James Brown, kailangan mga banda. James Brown, Tower of Power. Ayan. Sa Pilipinas po ba yun? Sa Japan yun. Sa Japan. Sa Japan yung Big Together Club, kami yung main band sa Big Together sa Shinjuku, Japan. Tokyo. Nakalteret namin yan. Tower of Power, James Brown, Blood, Sweat, and Tears. Ang bigat ng tugtugan Siyempre, sabi ko, malaking karangalan sa akin ito. May picture ako niyan, actually. Kaya lang, nasa pinsan ko sa Rosario. Hindi ko na nakuha yung picture. Sama namin si Steve Kupka ng Tower of Power tsaka si Mike Gillette yung trumpet. Grabe, lulupit mo, no? Oo. Ay, dito ba sa atin, sa Pilipinas, saan po kayo dito? Saan kayo nag-group dito? Saan kayo tumutugtog dito? Nag-start ako mag-big band sa Quezon Boulevard kay Maestro Orly Juanites. Ayan. Ako lead trumpet nila roon. Tatagpang bukadoro ko noon panahon. Ngayon wala na Talaga po nangyayari na po yun talaga. Tapos yun, nung matapos yung era na yun, napunta naman ako ng Ross Boulevard naman. Ross Boulevard. Ayan. Kay Hila Precano. Sa Wigwam. Ayan. Maraming mga nightclubs na natugtugan ko. Mga araw po, Oo. Kasi, 80s po, 80s yun. Oo. Kasi, ano ba yung mga sikat nun? Yung sa Ugi-Ugi po, kasama po yun? Hindi. Hindi ako nakasama ng Ugi-Ugi. Mabigat yun. Ano yun? Mga batang UP mo ngayon. Wala ako kasama. Hindi ako nakasama ron. Big band ako sa Ross Boulevard. Ayun, may dumating ng mga promoter, mga gustong kunin kami papuntang abroad. Ako na tinuro ng band leader ko. Bali, ilang years po kayo, nasa ibang bansa? Matagal. Ibig sabihin, mas matagal po nilagay niyo sa... Umuwi lang ako to for vacation. Ay, grabe. Wala pang isang buwan. Vacation, balik na naman. Grabe, Panapanahon lang yan. Pero siguro, kung doon tayo sa totoong question natin. Hindi ba pala yung totoong question? Ito, tayo. Ito. Ano pong... Ito pala. Ano po yung pakiramdam nyo nung una po kayong beses nakasama sa cruise ship sa papuntang Europe? Diba Europa? Excited ako, siyempre. Excited na excited. Sabi ko, makakarating ako ng Europe. Bansay ako dahil sabi ko, first time ito. Sa mga musician din sa Cardona, parang ako'y isa pa lamang ako na Grabe, gano'n. Ibig sabihin, kung 18 years old po kayo Oo.
Kahit hindi na pa kayo nag-challenge, hindi na kayo na... Di na. Pag ako yung umuwi, Pinag-dar ko eh. Tama. pag ako yung umuwi, nagsasummer ako. Summer camp o Hindi, class? sa school. Sa school. Summer school sa Morong. Minsan, hindi pa natatapos ako yung na kagad. Tinatawagan na kagad ako. Kaya hindi rin po talaga kayo natapos dahil Hindi rin ako nakatapos yun talaga. talaga yung naging talagang career nyo na. So, Ibang bansa na talaga. ganun. Pero grabe naman, nalibot nyo Japan, Korea, Australia, buong Asia yan na naikot ko yan. Saka pag gano-gano. Alam ko, pangarap ko, kung ba dyan, sa Europe. iba dyan. Ayun, nang mangyari yun, doon ako na ng society, wow, Sarap yun. Europe na. Ayan yun. Punta tayo sa third question. Dito po sa atin sa Pilipinas, kumpara doon sa yung tugtugan ba? Ano po bang magkaiba po ba sa ibang bansa kumpara dito sa atin? Yung tugtugan? Sa ibang bansa, alam mo, palibasa alam na hindi kami taga roon, ina-appreciate nila kami talaga. Tutuwa sila dahil, uy, yung galing ng bandang ito, talagang kung marami silang nasabi, ganito, na okay naman. Not na less than sa Pilipinas kasi masela ng mga musician dito. Ibig sabihin, mas maselang pa rito sa atin kumpara doon. Mas maselang dito sa atin. Kasi, napakarami magaling dito. Oo, tama. Totoo lang, mga conservatory. Conservatory of Music. Hindi ko alam yung mas maselang pala sa pagdating sa music. Kasi pag nasa abroad ka na, ang iniisip ng mga darat ng uy, galing Philippines, ang gagaling ito. Ayun ang iniisip nila. Okay. Ibig sabihin, maganda pala yung natin sa ibang bansa. Oo. Pagdating sa music. Alam nila yun. Season. Ganun pala. Philippines, magaling. Ngayon, kanilang sa isip nila. Punta tayo sa panlimang question, Sir Jesse. Ano po ang sa dami nyo experience? 18 years old pa na, nagbiyahe na kayo. Malaysia, tapos sa Pilipinas, ang dami nyo nasamahan. Ano po yung pinakamalagang aral na natutunan nyo po na dala-dala nyo ngayon narito na kayo sa Pinas? Start ako pag-aaral doon sa matanda namin dito, ang Bahose kung tawagin. Amang Jose Bombardino kung tawagin yun, na isa sa magaling na bombardino. Kinilala talaga rin. Pinuntahan ako sa bahay mo. Naibili ako ng trumpet. 25 pesos ang trumpet, halaga ng trumpet, sira-sira. Pinagawa niya 75 pesos, bali 100 pesos. Ginamit ko ng matagal yun. Sabagay, yung 25 years, malaki na nung araw yun. Oo. Tama. Ang nagpatuloy sa akin ng pag-aaral, si dating Air Force. Isang marinding trumpet player sa Cardona. Taga dito yung malupit na yun. Oo. Okay. Katapat bahay namin, tinatawag ako noon. Ano po siya, may sa Air Force. Ang tawag sa ganun, yung may mga ranking. Sergeant, Sergeant. siya. At ang mabigat doon, yung pag-aaral na ginawa ko roon, nakasabit ang trumpet. Grabe. Hindi ko pwedeng hawakan. Grabe, no? Ito lang, 3 daliri lang ang sa pindutan niya. Nakatali sa bubong, gano'n? Oo, sa Italy, nakasabit. Tapos kailangan patunugin ko yun ng walang baon, hindi ko ididiin. Parang ngayon ko lang narinig yung gano'n. Non-pressure ang tawag doon. Oo. Para matutunan po yun ng pressure. Oo. Na hanggang sa ngayon nadala ko yun. Grabe. Pero, siyempre, sa tagal lang hindi nakakatugtog, nagkakaroon ng kaunting pressure. Pero paglapat naman, yun na. Tuloy na. Ngayon po, may nababalita kayo ganun inaaral pa rin yung mga ganun. Wala na akong naririnig ngayon. Yung ganun po, yung ganun sinasabit yung trumpet. Oo. Sa kanya ko lang naranasan yun. Sa maestrong yun.
And siguro, nakapagtatanong mo kayo. Oh. Ayun. Tingnan natin ng kahit mga 1 minute lang na tugtog si Sir. Ayun, keep prepared lang siya. Yun, palakpakan naman natin si Sir Jess. Grabe. Talagang iba yung, kumbaga sa, ano talaga. Icon na to. Ayun. And alam na, pastok tayo. Sir Jess, pastok tayo. Okay. Marunong daw po kayo magsalita ng Nihongo at Chinese. Yes. Baka pwede kayo magsampol. Ay, ang Nihongo ko ay yung Iraishimase, Konnichiwa, Ohayo gozaimasu, Ayun. mga ganun. No. Chinese daw, Chinese. Chinese, parang ano bang Chinese na, nalimot ko na eh. Ang hirap nito. Ito, ano pong bansang very memorable sa inyo? Japan siyempre sa akin. Japan. Japan. Ayun ang unang-una kong pinuntahan. Ito, ano naman po yung bansang ayaw na ayaw nyo? Pinakaayaw kong bansa ay ang Korean. Korea. Although nagtagal ako roon. Ibang magsalita sila mga, si Paloma. Minumura Para ka. pasigaw. Minumura ka. Si Paloma. In short, PT ayo. Kaya ayaw nyo doon. So, tsaka sila, bastardo sila. Bastardo sila. Nakakita ng kapwa ng Pilipino, dinadaw nila. Ganon sila, mga Koreano. Ito, name po ng naging mentor nyo sa music. Ang una ay nagturo sa akin kung paano tumugtog ng Isagani Halili. Sa ganyan. Oo. Taga Sampos. Taga rin sa Cardona. Yung binabagay nyo po kanina. Oo. Okay. Pero meron ako isang importanteng nakasama sa small group na talagang never kaming nagkaroon ng kahit anong konfrontasyon. Napakabait na tao. No, ako'y mali. Nang mawatak ang Willie Spirit, kukwento ko na, Sige po. Nung mawatak ang Willie Spirit, pinapunta ko ng pinsan ko sa Paraluman. Kaya po, pagdating ko roon, ang leader si Richie Abilino. Saxophone player. Siya naman ang leader ng bandang yun. Ang pangalan ng banda, Spirit Revival. Almost Willing Spirit din. Kami Willing Spirit kami. Sila naman, Spirit Revival. Kawigan. So, ay napakabait na naging leader ko yun na ni Miss Antiqueber ng pagtatalo. Napakabait na tao. The best sa akin yun. Parang siya po yung naging ano nyo. Parang minimentor din. At saka ang tatay niya, at saka tatay ko nagkasama sa Makati noong araw. Okay. Talagang super close kami noon. Ayun ang aking kwan. Ayaw nga pala. Yung in-interview ko si Manuel Esguerra, pamangking po niya yun. Pamangking niya yun. Yung in-interview ko, si Manuel Esguerra. Tito niya to. Yun.
Hindi kapatid ko kayo nasa Hong Kong, di ba? Oh, si Edwin. Ayun, mga lahi ng musician talaga. Bunso namin, isa ring mabuting trumpet. Pero lahi kayong ano, di ba? Tay-tay po. Lahing tay-tay kami, Oh, mga Esquerao. Yun na lang kayo talaga lumaki. Nag-migrate na kami. Ayun. Ayun, ito, last na po to, Sir Jess. Oo, sige. Para po sa mga kabataang kamusiko po natin na nangangarap din makapunta sa ibang bansa para makapag-perform and mapakita nila yung talent nila, ano po yung pwede nyo ma-advise sa kanila? Ay, ang pinakamainam ay kung, kasi, dinadaan lahat yan sa audition eh. Ngayon, para sa akin, bago ka sumabak sa audition, be sure na ikaw ay talagang Oo. Unang-una, kung trapezista ka, kailangan mo ka dorme talagang ayos. At totoo lang yun sa naranasan ko. At saka yung pangalawa yung may pakikisama. Okay. The best yun, pakikisama. Kahit anong lahi, pakisamahan mo. Kahit dinataon ka na, yes pa rin. Para magtagal ko. Bandang huli, sabihin sa'yo, puta, dinaon ko na nga ito, narito pa rin. Pakisama pa rin. Ano? And dahil dyan, nabibigyan tayo ni Sir Jess ng time at tinabahan natin. Alam na, bibigyan natin siya ng gift. Oo naman, Siyempre, ito, yung ating binibigay na gift, music note, saka Valves. Ayun. Ay, okay ito, sige. Sir Jess, baka po meron kayong gustong i-promote, shout out, sample, meron kayong mga gusto dyang business nyo, kaya ano pa. Eh, sa ngayon eh, wala na kaming business, pero shoutout sa aking, unang-una, sa aking may bahay. Ayun. Oo. Tama. Ang aking asawa ay nasa bahay na lang, napakarami ring maintenance. Dami naman. Mas bata sa akin yun. 56 pa lang siya, pero ang dami niyang maintenance. Naaawa ako sa kanya. Manghirap sa kalooban ko yung nakikita ko sa inahihirapan. Oo, kasi Hindi lang syempre, niya alam. paano sa buhay natin. Oo. Struggle nga kami pamilya ngayon. Panahon ito kaya kami sabi ko, ilang laban lang tayo. Baka sakaling tayo magpalain pa. Tama po. Kaya, ang Diyos naman, lagi nakatingin. Basta tumatawag tayo. Tama po. Hindi ka nakakalimot bago matulog. Kailangan mong mag-pray na pasalamat sa maghapong biyaya at buhay at kalakasang pinagkaloob sa atin. Tapos pagising mo, salamat po Diyos at naimulat mo pa ang aming mga mata sa umagang. Yes. Hindi pwedeng mawala yung ganun. Tama, amen. Amen. So, pero ako'y hodlom. Kailangan nung dumating sa pagkakataong ganito, talagang kailangan mo ng... Wala mga lesson po sa buhay. Oo, marami akong naranasan. And yun, siguro, pasalamatan natin si Sir Jesse Esguera. Maraming salamat po, Sir Jesse Esguera. Salamat din po. Maraming salamat sa mga kapwa-kamusiko natin na lagi support na nanonood sa ating Project Rising. Siguro, dito ko na po tatapusin na aking vlog. Ito po muli, si Brian the Sax na nag-iwan na kasabihan, kapag masaya ka sa ginagawa mo, hindi mo ramdam may ginagawa ka. Hello po, thank you.